importante sa pag-aaral ng isang batang may espesyal na pangangailangan ang kalagayan ng kanilang paaralan? Paano po nakakaapekto sa isang batang may pangangailangan na kung nasa pribado man sila nag-aaral o nasa pangpublikong paaralan? Okay, so marami kasi pinag-iba yung pampubliko at ang private na paaralan dito sa Pilipinas. So, unang-una na yung resources. So, syempre, ang mga private special schools, mas marami silang gamit, mas marami silang space, mas conducive for learning. Dahil mas kaunti din yung batang nandun sa kanila. So, mas madalas pa nga yung one-on-one, diba? Yung mga public schools naman, yun, mas marami sila, walang teacher aid, ang teacher siya lahat ang gagawa, from preparation to discussion and everything, teacher na lahat. So, anong i-expect mo sa teacher na pagod? Ano ang nagagawa ng teacher na pampered sa private school, halimbawa, na kailangan niya lang overnight spend 1 hour, hindi niya kailangan problema kung saan kukunin ang chalk, ang Manila paper, color papers, whatever. Okay, so, mag-stem yun from the teachers. Ang teacher na prepared at relaxed, at ang teacher na stressed out, at namumroblema. Okay, so, imagine niyo kung kayo estudyante ng dalawang guro na yun. So, kanino kayo mas may benefit? Diba dun sa mas okay? And, isa pong pinag-iba, kasi sa private, ang sa alam ko, ang private teachers, mas marami silang nakukuha na training, seminar, as compared to public teachers. So, doon pa lang, mas advantage ang estudyante ng private school teachers. Kasi marami natutunan bagong technology, bagong strategies, and all that. So, mas nakakalamang talaga ang mga bata nag-aaral sa private schools. Hindi po makakaila na malayo po yung binabayad ng mga estudyante sa privado kaysa po sa pampubliko. Masasabi po ba sa lahat ng pagkakataon, mas marami at mas maganda yung mga natutunan ng mga estudyante po sa private school? Well, mahirap naman mag-conclude, di ba? Parang hindi naman tayo nakapunta sa lahat ng schools to say that. But, siguro ang general rule kasi, like what I told you kanina, yun nga, parang mas maraming opportunities, mas marami silang gamit and all the things that they would need. So, mas marami silang naituturo na maayos. Not saying na hindi nakakatulong ng maayos sa mga public school teachers. Of course, they do. Pero yun nga, it basically boils down to opportunities opportunities and how blessed you are with all the things. Kunyari, sa private school, yun nga, very tech-friendly na yung mga classrooms. Yan, meron kang projector, meron kang PowerPoint, meron kang internet para ma-access mo yung mga software na mahal yun. Mahal yung mga software na educational, na pang special children. So, yun. Sa public school naman, syempre, you don't pay as much, so you don't get as much too. Parang ganyan. So, malaki ang pinag-iba, pero I cannot always say na ang public ay hindi na. I know siguro depende din yun sa teacher. Parang I know one teacher, Rosalie Ambubuyog, so parang siya, visually impaired. Pero sobrang siyang galing. Parang I think she graduated summa cum laude sa Ateneo, and all that. Again, I had the privilege to talk to one of her teachers nung bata siya. And yun, yung teacher na yun, nasa public school siya, pero sobrang galing niya. Kasi, what she did was, what she did before was ask for politicians for donations. So, yung classroom niya puno ng computer, may mga, kumbaga, she wasn't afraid or she wasn't shy to ask for help. So, sabi nga niya, she doesn't care kung ang classroom niya puro donated by blank, donated by blank, donated by blank. Kasi talaga she was so into it. Parang talagang gusto niya matuting mga bata. And yun, I think she's one of the exceptions para sa mga public teachers na, and I can tell you na, siguro I'm confident na ang estudyante ng ganong klaseng guro ay magiging matagumpay din. Kasi nga, yung guro niya, ganon katibay. Parang nasa private school na rin. Parang ganon, yeah. So yun nga, so, it depends
depends on the resources and mainly of the teachers din. So, kung ang teacher mo ay talagang dedicated at walang, kumaga, hindi napapagod agad, siguro yun, malaking factor yun. Eh, di ba nga po, napakalaki po ng pagbuhat ng pampubliko at saka pampribadong paaralan. Eh, ano pong nagiging epekto sa batang may espesyal na pangangailangan kung galing sa pampubliko, lilipat siya ng pampribado o pampribado, lilipat ng pampublikong paaralan yung bata? So, parang yan may adjustment. Hindi porket from public to private maganda na agad. Kasi, alam din naman yung mga estudyante natin na may special na pangangailangan. They are used to routines. So, hindi mo sila lang, okay, from here to there, hindi siya as smooth sailing as like compared to regular students, to regular children. So, kahit from public to private or private to public, meron din adjustment. How long the adjustment will be, we don't know. Depende sa bata. But, I think, mas madali ang adjustment ng public to private. Assuming na ang public ay, na ang private ay mas maganda. So, para kang nasa hotel na 3-star, pupunta ka ng 5-star hotel. Diba? So, maganda yon. Mas mahirap ang adjustment ng bababa ka. Kasi hindi ka sanay sa ganung environment. Sa kunyari, ang batang merong autism. Ang sanay siya na computer ang kaharap niya. Sanay siya sa ganitong software na binibigay sa kanya ng teacher niya sa private. Pagdating ng public, wala siyang ganun. Paano yun? Agad. So, malaking adjustment yun. At kailangan i-address yun ng magiging teacher. Dumadami po yung mga bata na may special na pangangailangan po na pumapasok po sa pampublikong paaralan. Dala na rin po ng kahirapan. Ano po yung mga nagiging resulta nito sa pagkatuto at pag-aaral po ng mga estudyante o mga bata? Yun. Hindi mo masisisi nga kasi na maraming pumapasok sa public. At actually, maganda na rin yan kasi dati ang nangyayari, yung mga special children or mga children with special needs, hindi sila pinapapasok sa eskwela, di ba? So, maganda ng trend na at least pumapasok kahit sa public schools. Ngayon, ang nangyayari kasi, dumadami ang estudyante, dumadami ang needs, dumadami ang demand, pero ang supply hindi nadadagdagan. Hindi dumadami ang teachers, or at least kulang pa. Hindi dumadami ang classroom. Hindi naman dumadagdag ang budget ng government para sa education. So, yung allocation ng budget especially for children with special needs, kulang na kulang. Sa mga dahilan po na nabanggit nyo, dagdag ko rin po din yung karamihan ng professional na ngayon, karamihan sa kanila nagbabalak ng mga ibang bansa at saka ng ibang bansa na. Ano po kaya magiging epekto dito sa lahat ng SPED public schools sa buong Pilipinas? Yeah, yan ay very sad reality. Pero, let me just say it na I personally don't take it against those who leave. If they leave. Kasi, sobrang baba ng sweldo ng mga special education teachers. I mean, SPED, actually mataas na nga yung sweldo ng SPED teachers compared sa regular teachers. Yeah, hindi mo sila masisising umaalis. But, of course, merong pananagutan sa bayan. So, kahit graduate ka na, there's a promise of bigger salary and a better life abroad, syempre mas magandang magsilbi pa rin sa bayan. Kung kailangan mo umalis after sana kahit magsilbi ka ng 5 years, 3 years, magstay mo na dito para mapakinabangan yung abilidad nyo ng mga bata. Anong epekto nun sa mga bata? Ang nangyayari kasi, yung mga umaalis, sila yung magagaling. Kasi sino ba yung natatanggap sa US, sa Canada? Siyempre yung mga qualified teachers, hindi naman naiiwan sa kanila hindi naman naiiwan sa atin yung magagaling or, ang umaalis yung magagaling. At hindi naman umaalis yung mga hindi magagaling. Kasi nga, they're not qualified to do so. And maybe they don't have that objective in mind. Pero, yun, ang lungkot lang na umaalis yung magagaling natin at konti na lang yung natitira. So, ano epekto nun sa estudyante mo? Para kang umalis yung
class A mo na teacher, you're left with class B and C and so on. So, syempre, ang napupuntang education din, class B din. Parang ganyan. So, sayang, nakakapanghinayang kasi, yun nga, kaunti na lang nga, nababawasan pa, umaalis pa. So, yun. Ang maganda sanang solusyon dyan, itaasan ang sweldo, give benefits, gandahan ang program ng, or like ng benefit package ng teachers para hindi aalis. At para ganado magturo, at para yung estudyante, maganda rin yung nakuha niya. Yeah, mas natututo. Alam mo, parang butterfly effect, you know? Change one thing, affect others. Parang nga, dahil yung guru mo, inayos mo, for sure, aayos yan. Aayos lahat, susunod lahat. Or ayusin mo ang classroom mo, for sure maraming magbabago. Magiging ganado ang estudyante, magiging ganado ang teacher, magiging ganado ang administration. So, lahat parang it's a puzzle na dapat lahat kailangan magbago para sa ikakabuo ng lahat. Kung hindi niyo po mamasamain, tatanong ko lang sana kung kayo bilang psychologist, balak niyo po bang umalis ng Pilipinas? Ako, it's not far from my plans kasi actually next year mag-a-apply ako ng scholarship sa Europe. So if that gets approved, I would leave kasi it's a once in a lifetime opportunity. At yung education ay hindi ko makukuha dito sa Pilipinas kasi imagine that, so all expense paid, I'm gonna be, hopefully, I don't know, sana ma-approve, pero ang sino ang magiging prof ko doon? The best professors in the world. You know, world-class training ang nakuha nila. So ipapasa rin nila yun sa akin. And, you know, in an ideal world, babalik ako rito para ipasa din yun sa mga susunod na teachers. So parang ganyan, parang imagine na you're teaching the children of the world. Wala nang Pilipino, wala nang Amerikano, wala nang na Chinese na bata. Parang, it doesn't matter. Ang ina-applyan ko na scholarship, psychology, I forgot it, but Erasmus Mundus yung title ng scholarship grant or yung organization na yun. And ang gusto niya talagang mangyari, mabigyan ng education yung lahat, pati tayo from third world countries, para nga mapalaganap yung knowledge or education from there. So parang ang goal talaga niya is to spread. So you get students from different countries and then you send them back home para yung tinuro nila mas-spread mo rin. Parang ganyan. So it's very ideal na yung ganung setup, yung babalik. Sana babalik. Parang ganyan. So yun, hindi ko siya sinashot altogether, yung plan mag-abroad. Pero for now, I'm just happy na I'm doing my share in teaching Filipino children with special needs. Ang matanong ko lang po, di ba po, sabi niyo meron po para sa mga psychologists na gano'n. Meron din po silang gano'n para po sa mga special education teachers? I think. I'm not sure with that particular organization, pero marami, humanap kayo sa internet. Ako sa internet ko lang tinignan tong scholarship na to, tas na-enganyo ako. So, marami. Actually, ano ba? Anong organization ba yun? Basta, marami for teachers actually, kasi imagine ang Ateneo lang, meron siya, basta teacher ka, meron ka ng scholarship agad ng 50%. So, hindi mo yan makukuha na, say, nagtatrabaho ka sa bangko, or nagtatrabaho ka sa, ano ba, you know, somewhere else. So, yeah. Pero ang thing, masaya ako na ang Ateneo for one, binibigyan nila ng pagpapahalaga yung mga guro. So, dahil alam nila na ang guro kailangan ng constant learning at ang guro ay kailangan ng pera, so we offer you education at a lower price. So, gano'n. So, kumbaga, meron naman, di available. Just exhaust your resources. Magtingin internet, magtanong ng kakilala, magtanong ng mga professors. I'm sure meron yun. At syempre, gagalingan nyo. Kasi, syempre, yung qualifications, yan ang importante. You know, do your best para madali. Kasi, you know, you would compete with other teachers of the world. So, you have to stand out. Yan lang po. Thank you.